Nang maamoy ni Dongpil ang masangsang na amoy ay napalingon ito sa hindi kalayuan, dito ay natumbok niya ang pinagmumulan nito at talaga namang nagpagulantang sa kanya. Tumambad sa kanila ang mga beast na wala ng mga buhay at base sa obserbasyon ni Dongpil ay dahil raw ito sa labis na pagsusuka ng dugo. Nang tignan mabuti ng ating bida ang mga walang buhay na beast ay napansin nito ang isang uri na hindi pa raw nila nakikita. Ayon kay Dongpil ang uri ng beast raw na tinutukoy ng ating bida ay isang Mengji na kabilang sa pinakamalakas na beast na naninirahan lang sa pinakamalalim na parte ng Bamboo Grove. Saad pa ni Dongpil na nakakaalarma raw ito dahil sa pagkakaalam niya'y hindi umaalis ang mga beast na ito sa pinakaibuturan ng Solitary Bamboo Grove. Ang Mengji rin daw ang ikalawa sa may pinakamataas na spiritual key dito. Ayon pa kay Dongpil na maging ang ibang mga nakatataas sa kanya ay hindi pa ito nakikita at hindi rin niya inaasahang makakakita siya ng nasa ganitong kalagayan. Naging interesado ang ating bida nang marinig nitong ikalawa lamang ang Mengji kaya tinanong niya kung anong beast ang nasa tuktop. Mahinahon naman itinuro ni Dongpil na tignan raw nito ang beast na nasa pagitan ng mga puno. Ito raw ang Sunbird Serpent na maging siya ay ngayon pa lamang daw ito nakita. Ngunit nakatitiyak siya na ito ang pinakamalakas na beast ng Solitary Bamboo Grove. Sambit ng ating bida na kung ito na raw ba talaga ang pinakamalakas gayong isa na lamang din itong bangkay tulad ng mga nadaanan nila. Bukod sa dalawang buntot ay ni hindi nga raw ito mukhang makamandag. Nang obserbahan ng ating bida ang mga beast ay masyado daw kakaiba ang mga kondisyon ng mga ito. Nakatitiyak daw siya na may nakalaban ang mga ito ngunit ang nakapagtataka raw ay wala silang tinamong mga sugat, maging ang mga spiritual bamboo sa paligid na dapat punong-puno ng buhay sa pinakaibuturan ay nalanta at patay na. Napaisip ang ating bida kung sino ang may kakayahan na gumawa nito at para daw nitong sinipsip ang lahat ng buhay sa paligid. Naging alerto naman ang ating bida nang sandaling dumampi ang malamig na hangin, habang si Dongpil ay nagtataka kung bakit naging alerto si Soryang gayong isang malamig na hangin lang ang dumampi sa kanila. Ngunit para kay Soryang ay isa itong kakaibang sensasyon na hindi niya matukoy, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at agad niyang inutos kay Dongpil na manatili lang dito at wag na wag raw itong susunod. Magpapatuloy na raw siya ng mag-isa patungo sa pinakaibuturan ng Bamboo Grove. Lumipat naman ang eksena kay Demon Lord at kahit pa ito ay nasa kalayuan ng Solitary Bamboo Grove ay may nilalang na nagpaparamdam sa kanya ng presensya. Napatanong naman sa isipan ni Demon Lord kung bakit ito nagpaparamdam gayong wala naman daw rason para sila'y magtagpo ng tinawag niyang Jackal. Agad ipinamalas ni Jackal ang kanyang matinding aura kay Demon Lord na sa sobrang lakas na parang haki ni Shanks ay napatulog ang mga masahista sa tabi nito. Habang si Demon Lord ay sinalo ito ng buo at binaliwala lamang, matapos nito ay agad ipinatawag ni Demon Lord si First Guardian Mudam. Agad naman nagbigay galang si Mudam sa presensya ni Demon Lord at tinanong ito ni Demon Lord kung mayroon bang mga guardians na pumasok sa pinakaibuturan ng Solitary Bamboo Grove noong siya ay nasa solitary training. Tugon ni Mudam na wala raw at kung meron man daw importanteng insidenteng ganoon ay agad nitong iuulat sa kanya. Sambit naman ni Demon Lord na kung tama ba sa memorya niya ay kasama ngayon ng ating bida si Third Leader na narinig daw niyang isang mabait at masunuding bata. Tama daw ito sabi ni Mudam bukod sa bata pa ito ay kabilang din daw si Dongpil sa pinakamalakas sa 10 Masters ng Council of Elders, mayroon raw itong talento at husay at bagamat ito'y prangka ay nababagay daw ito para kay Soryang kaya ito raw ang pinili niyang magbantay dito. Nasambit ito ni Demon Lord kay Mudam sa kadahilanang inaakala niya nung una na si Dongpil ang dahilan ng paglitaw ni Jackal, gayong sa 8 buwan raw kahit nagkaroon pa raw ito ng isang oportunidad ay may limitasyon pa rin ang pag-unlad nito kaya kung hindi raw si Dongpil ang rason ng paglitaw ni Jackal, ay maaaring si Soryang raw ang dahilan. At sa isipan pa ni Demon Lord kung tuluyan na bang lubos na binulag ng kasakiman ang ating bida at nagawa pa talaga nitong tahakin ang landas tungo sa kanyang kamatayan dahil batid nito na magtatagpo sila ni Jackal sa Solitary Bamboo Grove. Bumalik ang tagpo sa ating bida at ramdam nito ang nakakakilabot na kinabumabalot sa hangin at habang papalapit siya sa pinakapusod na parte ay mas lalo pa raw itong lumalakas. Hindi nagtagal ay nahihirapan ng lumakad ng tuwid ang ating bida habang namamangha dahil ngayon lang raw niya naramdaman ang ganitong klase ng ki,
Nang mapahinto ito at maalala niya na kahalintulad ito ng aura ni Heavenly Demon na sa sobrang lakas ay papasok sa isipan ng kahit na sino ang kamatayan. Bagamat may lakas raw ito na ramdam niyang kasing delikado ni Demon Lord ay ang hangin raw na ito'y walang kaakibat na intensyon, tiyak din ng ating bida na may gantimpala ang pagtatagpong ito, tulad ng pagtatagpo nila ni Heavenly Demon. Batid ng ating bida na hindi na niya kaya pang magtagal, kahit pa raw binalutan na niya ng demonic energy ang buo niyang katawan ay nagtatamo pa rin daw siya ng mga pinsala dahil sa hangin pa lamang. Sa isip pa niya na kung anong klaseng nilalang ang naroon na maging ang kasalukuyan niyang demonic energy ay hindi sapat para labanan ang presyon na ito, sa huli ay wala nang pagpipilian pa ang ating bida at kailangan niya nang pahintuin ang daloy ng demonic energy sa tulong ng turbid elimination herbs, upang magamit ang Dark Shadow Arts, Dark God Phantom. Sa pagdaloy ng turbid elimination herbs sa katawan ni Soryang ay gumaan ang pakiramdam nito at unti-unti nang nawawala ang pumoprotektang demonic energy na nakapalibot sa katawan ng ating bida, ito raw ang Dark Shadow Arts, Dark God Phantom na ginamit niya nung siya pa ang nasa tuktok ng mga assassins. Samantala naramdaman ni Dongpil ang paghina ng hangin maging ang demonic energy at nangamba ito nang mawala sa harapan niya ang ating bida. Sa pagpapatuloy naman ng ating bida ay unti-unti ring nawala ang puwersa ng hangin at ki, at sa paglalakad nito ay tumatagos lamang siya sa lahat ng kanyang nadaraanan, sa hindi niya inaasahan ay natisod siya na agad niyang ikinainis dahil malabo raw mangyari yun habang siya'y nasa stealth technique na ito. Nang tignan ng ating bida kung sanong bagay siya natisod ay nahiwagaan ito nang makita ang isang hayop na natutulog sa gitna ng kagubatang ito at ano raw ang mayroon sa mukong na ito dahil mukha raw itong tusong nilalang. Nang malapitang tignan ng ating bida ang tusong nilalang ay nagtataka nitong sambit na ano raw ang ginagawa ng isang sorrow, o fox dito, nang maalala niya naman ang nabanggit ni Dongpil na habang palalim sa solitary bamboo grove ay palakas din ng palakas ang mga beast rito. Pumasok naman sa isipan ng ating bida kung itong maliit na ito na ba ang pinakamalakas sa buong solitary bamboo grove dahil ito'y nasa pinakaibuturan. At dahil nasa pinakaibuturan na raw siya ay hindi niya pwedeng maliitin ito at base sa itsura. At dahil sa mukhang maamo itong natutulog ay nais sana ng ating bida na hawakan at hagkan ito, nang mapagtanto naman niya na muntik na siyang matukso ng tusong sorrow na ito na para raw sorong may siyam na buntot. Hindi raw siya pwede magpakakampante at kailangan na rin daw niyang magpatuloy, gigisingin na lamang daw niya ito pagbalik niya. Sa paglalakad ng ating bida ay napahinto ito dahil mukhang ito na raw ang kaduluduluhan ng solitary bamboo grove, at nadismaya ang ating bida dahil narating na raw niya agad ang dulo ng pinakamalalim na parte ng solitary bamboo grove, at dahil raw ito na ang dulo ay napagtanto ng ating bida na ang mga bamboo dito ay ang mga hinahanap niya. Nang hawakan niya ang isa sa mga nagtataasang bamboo roon ay agad naramdaman ng ating bida ang napakalakas na spiritual ki na nanggagaling rito. At wala raw duda na dito naiipon ang mga spiritual ki, ayon pa sa ating bida na kung mapupurify niya raw ang tatlo sa mga ito ay may posibilidad na siya na ang maging pinakamalakas na martial artist pagdating sa panloob na enerhiya. Ngunit nagbago ang isip ng ating bida dahil batid niyang hindi kakayanin ng katawan niyang sumipsip ng sobrang daming spiritual ki. Tutal daw ay nakamit na niya ang pakay niya rito ay ayos na raw ang isa at kung hihigitan pa niya ito ay masyado na raw siyang gahaman. Nakakapanghinayang raw ito ngunit wala na siyang magagawa dahil batid niyang hindi pa ganoon kalakas ang kanyang katawan. Sa tabi ay napansin ng ating bida ang bamboo shoot at naisipan niyang kunin rin ito. Dahil isang spiritual bamboo lang raw ang kanyang mapupurify ay hindi raw niya palalampasin ang nag-iisang bamboo shoot na ito. Ramdam rin ng ating bida sa bamboo shoot ang kalinisan at pagkapuro ng spiritual ki. Kasabay ng pagkakahugot ng ating bida sa bamboo shoot ay siya namang paggising ng mahiwagang sorrow, kinain naman agad ng ating bida ang bamboo shoot ngunit wala daw itong maramdaman na kahit ano gayong nag-uumapaw naman raw ang spiritual ki nito. Matapos kumain ay napagpasyahan ng ating bida na pumutol na ng isang spiritual bamboo tree, at sa unang taga ng ating bida ay nagulat ito dahil hindi man lang nito nagalusin ang spiritual bamboo tree. Maging ang ikalawang taga ay bahagya lang bumaon at wari ng ating bida na kakaiba talaga ang mga spiritual bamboo tree. Hindi raw aalis ang ating bida nang hindi niya ito nakukuha at sa inis ay dumistansya ito at ginamit ang kanyang sword aura,
Matapos maghanda ay gumamit ito ng isang sword technique na tinawag niyang Moon Slash. Dahil sa sword technique ng ating bida na Moon Slash ay walang kahirap-hirap nitong nahati ang spiritual bamboo tree at nang inspeksyonin ito ng ating bida, sa tigas raw nito ay pwede na raw itong gawing sandata. Wari pa ng ating bida na gaano karami ang spiritual ki na naipon dito dahil singtigas na raw ito ng bakal. Talaga naman daw nakakamangha ang kagubatang ito at walang kamalay-malay si Soryang na nasa tabihan niya na ang Zoro na kanina lamang ay natutulog. Nagulat ang ating bida sa pagsulpot nito at sa isip pa niya kung kanina pa ba ito sa tabi niya. Wari pa ng ating bida na kahit nalihis pa ang kanyang atensyon sa spiritual bamboo ay dapat naramdaman pa rin niya ito. Sa paglapit ng tusong Zoro sa ating bida ay agad itinaboy ito ni Soryang, batid niya na hindi siya pwedeng magpabaya. Bagamat ito raw ay kaaya-aya at mukhang maamo ay isa pa rin daw itong beast na nasa pinakaibuturang parte ng solitary bamboo grove. Pahabol pa ni Soryang na kahit wala itong nararamdamang pagnanais pumatay mula rito ay kailangan daw niyang manatiling alerto, ngunit ang kanyang pandama ay iba ang sinasabi dahil sa maliit ito ay mukha naman daw na hindi makakapinsala kung umatake man ito. At dahil tuluyan ng bumigay ang ating bida sa kanyang damdamin ay hindi na nito napigilan pa ang kagustuhang mahimas ang tusong Zoro, sa paglapit ng kamay ng ating bida ay kinagat ito ng mukong. Lumipat ang eksena nang makarating na rin si Dongpil sa lokasyon ni Soryang, manghang-mangha ito dahil talagang nakamtan ng ating bida ang spiritual bamboo tree na maging ang mga high-level executives ay nahihirapan anihin ang mga ito. Hindi pa rin makapaniwala dito si Dongpil at maging siya ay ramdam na ramdam ang spiritual ki na nagmumula rito, tinura ng ating bida na nahirapan daw siyang pumutol ng isa na kinailangan pa niyang gumamit ng sword aura. At nang marinig ito ni Dongpil ay tinitigil niya ng mabuti ang parte kung saan ginamit ni Soryang ang Moon Slash, sobrang namangha si Dongpil sa sword aura ng ating bida dahil talaga namang swabe ang pagkakahiwa dito. Saanyay kung mahihiwa rin daw ba niya ito ng ganito kaswabe kung gamit niya ang pinakamatalim na espada sa mundo. Tinawag ni Dongpil ang ating bida at ano raw ang mayroon sa Zoroong nakasunod sa kanya, at nang tumingin ang ating bida sa gilid ay sinundan pala siya nito. Ayon sa ating bida ay nakita lamang daw niya itong natutulog sa kalagitnaan ng solitary bamboo grove, gusto pa nga raw sana niya itong himasin ngunit kinagat siya nito na halos maputol pa nga daw ang kanyang mga daliri. Nang sipatin ni Soryang ang mga daliri niya ay wala na ang mga marka ng kagat mula sa tusong Zoro, aniya pa niya kung dahil ba sa spiritual ki at sa puntong marinig ni Dongpil na sinaktan ng Zoro ang ating bida ay nagalit ito at wikang nangahas daw ang hangal na ito na saktan ang kanilang third young lord. Agad naman din pinigilan ni Soryang at pabayaan na lang daw ito. Ngunit tutol si Dongpil rito at hindi niya daw ito maaring palampasin dahil sinaktan daw siya nito. Tinawag ng ating bida si Dongpil papunta sa spiritual bamboo upang malihis na ang atensyon nito sa Zoro, wika ni Soryang na nais niyang i-purify na ito dahil masyado daw itong mabigat kung dadalhin nila ito pabalik, at agad naman tumugon si Dongpil na siya na raw ang bahalang sumuporta sa ating bida. Ginamit ni Soryang ang boundless technique para ma-purify ang spiritual bamboo at nang makita ito ni Dongpil ay talaga naman daw kamangha-mangha ang teknik niyang ito kahit pa ilang beses niya itong panuurin. Sa isang iglap ay naglaho raw ang lahat ng dumi o impurities sa paligid, maging ang simoy ng hangin raw ay naging malinis. Ayon pa kay Dongpil na hindi lang ang kakaibang teknik na ito ang mayroon ng ating bida, maging ang malalim at pambihirang pag-unawa sa sining ng pagkontrol sa ki ay batid niya. Sa isipan ni Dongpil na habang pinagmamasdan ng ating bida ay nararamdaman nitong hindi siya parang isang bata na nasa edad ng 20, mas mukha pa raw itong bihasang mandirigma na namuhay na sa loob ng maraming dekada ng karanasan. Unti-unti naman nagiging abo ang magkabilang dulo ng spiritual bamboo tree sa patuloy na pag-purify ng ating bida gamit ang boundless technique. O paano, mga salbaheng hangal, ako na ang magbabasa, kayo na bahala ma-stress, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli nating pag-uugnay.